the faith the size of a mustard seed. Ang mustard seed ay napakaliit na binhiyan. Ibig bang sabihin, ang faith natin, maliit lang, kulang? Kapag sinusunod natin ang 10 commandments ng ating Panginoon, hanggang 5th commandment lang tayo, wala yung 6th commandment, thou shalt not commit adultery, kasi may kalaguyo tayo. Kulang-kulang ang ating faith. Kapag nagdarasal ba tayo ng Our Father, hanggang doon lang tayo sa, give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses. Hanggang doon lang. Hindi na natin binabanggit yung, as we forgive those who trespass against us. Sapagkat hindi tayo nakapagpapatawad. Ganun ba ibig sabihin ng maliit na pananampalataya? Palagay ko, hindi yan ang ibig sabihin ng maliit na pananampalataya. Ang maliit na pananampalataya, ibig sabihin yan, ay ang pananampalataya ng isang maliit na tao. Hindi in terms of size, kundi in terms of kalagayan niya sa lipunan. Ang imaheng ginamit ng ating Panginoon dito sa Ebanghelyo ay isang alipin, isang servant. Hindi ba ang tingin natin sa mga taong ganon, maliliit na tao lamang? Ang malalaking tao, yung mga CEO, yung mga presidente, yung mga may-ari ng kumpanya, yun ang malalaking mga tao. Sila ang nag-uutos. At yung mga alipin, yung mga servants, yun ang inuutosan. Ganon tayo dapat sa Panginoon. Ang Panginoon ang malaki. Tayo ay maliit. Tayo ay inutusan ng ating Panginoon. Tayo ang gumagawa. At kapag ginagawa natin ang ating mga tungkulin, ay hindi tayo mag-i-expect na pasasalamatan tayo. Sapagkat ganyan ang mga alipin. Ginagawa nila ang kanilang mga tungkulin, minsan kahit ayaw nila. Sapagkat inuutusan sila ng mas makapangyarihan kaysa sa kanila. Kaya noong araw, ang mga alipin, maraming nagagawa. Kung ma-imagine natin yung pyramids of Egypt, ang lalaki nun, di ba? Paano nagawa yun? Mga alipin ang gumawa nun. Mga palasyo nung araw sa Europa, ang gaganda, ang gagara, ang lalaki. Sinong gumawa nun? Mga alipin. Pero tayo bilang mga alipin ng Diyos, may kaibahan. Sapagkat bilang mga alipin ng Diyos, gumagawa tayo ng ating mga tungkulin, bilang mga magulang, bilang mga empleyado, o kahit na ordinaryong tao, ginagawa natin ng may pag-ibig. At kapag gumagawa tayo ng mga bagay-bagay sa ating pananampalataya para sa Panginoon, ginagawa natin ito ng may pag-ibig. Hindi tayo pinupuwersa. Hindi tayo tinatakot. Kusang loob nating ginagawa sapagkat iniibig natin ang Diyos. Kapag ganyan tayo, marami din tayong magagawa. Hindi tayo mapapagod. Kahit linggo-linggo pupunta tayo rito para magmisa, para gumawa ng ating mga trabaho. Dahil ginagawa natin ng may pagmamahal. Kaya kung titingnan natin, halimbawa si Mother Teresa of Calcutta,
Simpleng tao lang siya. Maliit. Ginagawa niya ang lahat. Simple ang kanyang damit. Simple ang kanyang suot sa paa. Minsan wala pa. Ngunit, marami siyang nagawa para sa mga mahihirap, para sa mga may sakit. At pati mga presidente ng mga bansa, mga CEO ng mga kumpanya, nagbibigay sa kanya ng malaking halaga sapagkat alam nila na gagamitin ito ni Mother Teresa para sa Panginoon, para sa mga tao. Kaya ang dami niyang nagawa sa kanyang buhay, kahit simpleng tao lamang siya. Mga kapatid, sana ganyan ang ating pananampalataya. Ngayon ay buwan ng Oktubre, the month of the Rosary, the month of Mama Mary. Kung maalala natin, nung sinabi sa kanya ng anghel na siya ang magiging ina ng Diyos, ang sabi niya, I am the maid servant of the Lord. Alipin ako ng Panginoon. Sinunod niya lahat ng kagustuhan ng Panginoon sa kanya. Kahit maghirap siya, kahit makita niya ang kanyang anak na nakapako sa krus, alam niya na ang kanyang nararamdaman, ang pait na kanyang nararamdaman, ang sakit sa kanyang puso, ay pagsunod sa Panginoon ng may pagmamahal. Mga kapatid, maraming challenges sa ating buhay pananampalataya. Maraming tukso sa ating paligid. Tuksong magnakaw, tuksong makiapid, tuksong manira ng kapwa-tao, tuksong magsinungaling. Kung tunay tayong alipin ng Diyos, huwag tayong padadala sa tukso. Sundin natin ang ating Panginoon. At hindi tayo mag-i-expect na gagawin natin ito sapagkat gusto natin ng gantimpala, gusto natin na bigyan tayo ng biyaya ng ating Panginoon, kaya tayo nagdarasal, kaya tayo nagnonobena, para pagkatapos ng nobena, ang petisyon natin ay pagbigyan ng ating Panginoon. Hindi ganon ang pananampalataya ng isang maliit na tao. Ang isang maliit na tao, kapag ka nananampalataya, ginagawa niya ang lahat dahil sa pag-ibig. At kahit na hindi niya ine-expect, ang Panginoon na kanyang iniibig ay mas lalo siyang iibigin. At kahit hindi niya ine-expect ng gantimpala, God will give him or her what he or she deserves because God cannot be outdone in generosity. So my dear brothers and sisters, kapag ka hinihingi natin sa Panginoon, Lord, increase our faith, ang talagang hinihingi din natin, Lord, decrease my selfishness. Teach me how to truly love without counting the cost. God is good all the time. Thank you for joining us today. View our past broadcasts on our Facebook page, St. Peter Community, and subscribe our YouTube channel. Like, share, and hit the bell.